Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo sa Pasig River Esplanade Ka-Coffee. Ngayong araw po ay formally bukas na po ito sa publiko. Yung mga gusto pumunta rito, pasyal na po kayo dito. At ito na Ka-Coffee ha, magkaalaman na talaga. Total controversial naman ito eh. Kanino ba talagang programa to? Administrasyon ba to ni Digong? Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabay nag-interview tayo Ka-Coffee. Kasama natin yung ibang vloggers. In-interview na natin, direct to the point. Tinanong natin sino ba talaga yung may project nitong Pasig River bigyang buhay muli. Kasi kiniklaim ng mga DDS eh. Kay Tatay Digong daw yan. Paano naging kay Tatay Digong yan? Yung construction na yan oh. Kay Tatay Digong ba yan? Nakita niyo ba yan ng panahon ni Digong? Anyway, sige. Maganda manggaling mismo sa DSUD. Kanino ba talaga yung project na yan? Pakinggan natin yung naging interview natin kanina mula sa officials po dyan sa DSUD. The Pasig River Esplanade, of course. It comes from the EO 35, if I'm not mistaken, which is the flagship program ni Presidente, ang PBBM program or ang Pasig Bigyang Buhay Muli. So it's really part of the initiative of the President and the First Lady to rehabilitate, renew, and revitalize yung Pasig River po natin. Nakikita ninyo yan sa likod. Yan po yung nilaunch kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Historic Ka-Coffee yung pagbubukas nito. Ito yung Phase 3, yung Pasig River Bigyang Buhay Muli. Phase 3 na ito Ka-Coffee. Actually, tuloy-tuloy pa yan. Napakaganda ng area na to. Tingnan ninyo yung harapan, no? Of course, syempre, bago ito malinis, ang hiling natin masustain itong kalinisan na ito. Tingnan ninyo yung scenery na yan. Ang ganda, ang lawak ng sidewalk, maraming mga naglalakad, maraming mga nagdi-date-date dyan. Perfect ito para sa inyong mga pamilya. Ang ganda na malinis. Ang ganda nito Ka-Coffee, ang ganda ng view. Tingnan mo naman oh. Yung vibe ng Intramuros, of course, this is within Intramuros, no, napakaganda. At ang maganda, isa sa pinaka-feature ng Phase 3 na ito, i-connect na nila ito, itong Esplanade, kinonnect na nila ito sa Fort Santiago. So yung mga pupunta ng Fort Santiago, meron na pong access mula dito sa Pasig River Esplanade. Yan, may nakikita kayo dyan na parang may tent dyan. If you are willing, interested kayong pumasok ng Fort Santiago, hindi na kayo dada sa main gate dahil may access na po dito sa Pasig River Esplanade. Yan, kung inyo makikita, yan, sa may area na yan, Fort Santiago na yan Ka-Coffee. Fort Santiago na, di ba? I was surprised. Kasi kakarating tayo ng Fort Santiago pero hindi mo makalain na makukonect pala nila, no? Ang galing. Yung interconnectivity ng mga tourist attractions, tourist spots natin, yung magandang movie yan ng administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung Fort Santiago, nasa right side mo yung Esplanade ng Pasig River. Grabe Ka-Coffee, ang ganda ng project na ito. Oy, kay Digong daw to kay Digong daw to. Parang wala ko nakita ganyan na kay Digong. Parang hindi ko to nakita kay Digong, panahon ni Digong. Yung Pasig River matagal na, pero itong improvement na ito, itong rehabilitation na to, parang kay PBBM yan. Parang recently lang yan. Parang si First Lady yung active dito sa pagpapaganda at pagre-renovate itong Esplanade. Paano naging kay Digong yan? Baka ilog. Pasig River, baka sa kanila yan. Pero itong rehabilitation, itong improvement ng Pasig River Esplanade ay kay PBBM yan. Administrasyon ni PBBM dyan. Yung mga papasok po ng Fort Bonifacio, ayan, tingnan natin magkano entrance fee. Ayan, 75 pesos lang. Regular rate yan. And discounted, estudyante, teacher, senior citizen, and persons with disabilities. Ayan, 50 pesos lang. No ID, no discount. Ayan, pasok na kayo ng Fort Santiago. Ang galing. So when it comes to funding, sino po yung nagpo-pondo, and do we have partners from private organizations? Actually, a lot of the funding that we get here is from private donors. We believe that it's parang a noble project to really fund ang paggagawa ng Esplanade and paggagawa ng open spaces na to rehabilitate these open spaces para mabigay ng pagbabago dito sa area na to and to offer it for the public's use. Ano sir, what do they get in return? Dahil lang ba yan sa tiwala nila sa administration or is it in the form of PPP? I think it's really participation of the private sector na gusto lang talaga nila tumulong. We have a lot of donors naman that see that there's really a clamor rin na kailangan pagandahin natin yung Pasig River. And maganda nga nag-start dito sa Intramuros dahil it became like a heritage cultural attraction. So nakita nyo naman ang architecture natin here for our Pasig River Esplanade right now. It's like a classical, neoclassical design to mirror yung cultural and historical heritage natin para hindi siya out of place. Ang maganda nga dito, marami tayong mga cultural and heritage assets here para
blend in lang talaga yung pagka-design natin with our SRF. Ka-coffee, syempre, nag-ikot-ikot tayo dito, no? Marami ng turistang nagpapasyalan dito. At may nakilala tayo kanina, Kuya Ram, galing pang San Jose. Si Kuya Ram. Ay, Kuya, kumusta naman yung Ayos experience naman. mo dito? Sa Sinadya ko talaga dahil hindi ako nakapunta kahapon nung pagpunta ni PBBM. Oh. So gusto ko talaga makapunta rito. Of course, mayroon akong mga dalawang chikiting. Gusto ko kalaunan ipasyal ko sila rito sa area na ito. Maganda. Malinis na. Ano mga nakita mo, Kuya? Naobserbahan mo? First time mo ba dito sa Esplanade? First time ko lang actually. Sinadya ko lang talaga. Una-una. Kasi napansin ko ito dati, mga ano lang ito mga barong-barong Pero ngayon ang ganda na, malinis na. Tapos pagdating naman sa itong project, tulay, nadagdagan kasi matraffic yung area doon sa bandang Quezon Bridge at saka Jones Bridge. So medyo lumuluwang. Kasi dito sa area to medyo alam naman natin na Central District o Business District, talaga, siksikan yung mga sasakyan. So napakaganda, lalo na yung malapit sa Paralan. Okay? Tsaka turista, pwedeng magkaroon ng kabuhayan. Tulad niyan, may mga panindang mga pagkain. Package na. Oh, Sir, environment. balita Maganda. ko nagbo-vlog ka rin daw, sir. Ay, of course, na-inspire ako sa mga dating mga vlogger. Una-una, si Ka-Coffee, matagal ko na itong sinusubaybayan. Ito naman, kakaumpisa lang din natin. Baka madaanan sa channel ninyo, Kabundukan Lives din. O, Kabundukan Lives. Kabundukan Ano, Lives. sir, anong mapapanood nila doon sa Kabundukan Lives? About nag-start ako kasi malapit lang doon sa amin yung MRT7, nandoon na. Malapit na doon sa dulo. Sa San Jose yan, no? Sa San Jose del Monte, Bulacan. So, malapit-lapit na doon sa Dipo, kaya sinasamantala ko yung pagkakataon. So, about infra. Tapos doon lilipat kami ng San Mateo, Rizal. Doon ako nag-start mag-vlog actually. Urban for development, gumagawa kaming kalsada, tulay, imbornal para makadaan yung truck kasi medyo bulubundukin yung area. And of course, travel. So ito, sinasama ko na dahil kasama ko siya sa aking channel, Kasi travel. Ayan, puntahan natin minsan yung Kabundukan Lives na yan. Maraming salamat. Pasyal na kayo sa channel ni Sir, Kabundukan Lives. Mabilis lang pong hanapin yan. Supportahan din natin mga maraming kapwa salamat. natin content creator. Sir Rob, maraming salamat. Maraming salamat din, sir. Okay, thank you. Okay. Siyempre may mga food stall, ka-coffee. Depende kung anong gusto mo. Marami kang pagpipilian dito. Hindi mawawala yung drinks, pagkain, basta refreshment. Nandito lang po yan. Hindi ka magugutom. May mga upuan ka rin pwedeng upuan. Ayan, tambayan. Fresh fruits, meron din sila dito. Napakaganda ng lugar na to. Tulungan po tayo na alagaan din natin itong mga bagong mga spaces natin. Kasi syempre, sana maintindihan din po natin, may hangganan din ng government support. Now, if we cannot get the public sector to come in or the private individuals to come in or yung mga gumagamit po ng Esplanade natin to come in to also help take care of the surroundings, syempre madali siya masira. But on our end, syempre gusto rin namin na yung mga facilities na kailangan, kagaya ng mga basurahan, kagaya ng mga garbage collection, ang mga securities natin dito, ang mga utilities natin dito, sisiguraduhin natin na meron. Pero syempre kung hindi disiplinado ang tao, mas mabilis siyang masira. So magtulungan po sana tayo, na lahat po tayo, it's our duty rin na alagaan din yung spaces po natin. Sir, about yung completion ng entire project, may mga target year na po ba kayo? Siyempre, ang balak po talaga namin and ang commitment namin kay Presidente is before the end of his term, we will finish the whole project, which is the whole 25-kilometer stretch. And including in that 25-kilometer stretch is the other side of the other bank or the other side bank of the Pasig River as well. So in total, that's about 50 kilometers. So, but right now, I just came from a meeting with naging LGU. Nakausap na rin po namin yung Manila LGU. I actually had a meeting with them this morning as well. Tapos, nakausapin rin namin yung Pasig LGU, nakausap na rin namin ang Makati LGU, and then lahat po ng LGU, Mandaluyong LGU is scheduled for next week. So lahat po ng mga LGUs along the Pasig River, kinakausap na po namin para tuloy-tuloy yung programa namin. Gusto namin sabay-sabay yung pagkatayo ng iba-ibang mga
esplanade areas natin. So, in the near future, hindi lang po ito ang magiging esplanade natin, but magkakaroon na ng iba-iba pang mga areas na susulpot in the eastern side. So towards Makati, towards Pasig. Pero i-continue rin po Tourist attraction na naman ito. We're already talking to Manila to develop going towards Aroseros Park. Pero Tsaka, invite po natin yung mga hindi pa nakapunta maayos dito. ng Invite po. Pasig. Yeah, of course. You know, Malinis. inauguration was yesterday, February 27. Officially, Siyempre, maraming the new makikinabang phase dito. 3 or the new segment of the Pasig River Esplanade is officially open. So pwede na po kayong bumisita dito, starting po sa Plaza Mexico all the way to Fort Santiago. And from Fort Santiago, pwede rin po kayong pumasok doon. I'm not sure kung nag-charge po sila. Yeah, pero alam 70 ko, yeah. pwede po pumasok doon. And you can also enjoy the sights and sounds of Fort Santiago itself. Pero at the very least, itong bagong 600-meter na esplanade natin, kompleto na. Libre po to. At anytime, open po siya 24/7. So, pwede na po kayong bumisita dito at pumasyal dito. Mensahe po natin sa mahal na Pangulo, sir. Of course, nagpapasalamat tayo sa ating minamahal na PBBM for his initiative, and of course the First Lady. Sila po yung passion nila, nakakahawa eh. Alam niyo po, yung Galing, ginagawa po natin to, maraming hindi naniniwala na kaya natin pagandahin at kaya natin na pa-revitalize itong area. Pero ngayon, after a few months, nakikita natin Ganda buhay na. buhay itong area Super. na to, and it will become much more revitalized in the near future as we parang open it up and have more activities and have more projects that we continue here. Nakikita naman natin, the clamor is there eh. Pag gumagawa po tayo ng mga open spaces na kagaya ganito, pupunta po yung tao. Yes. And nagiging tourist Correct. site na talaga itong Pasig River Esplanade natin. And I would say na especially at night, mas maganda po siya. Maganda talaga pag gabi. So sana abangan nyo rin na Oo. pwede rin po kayo sana bumisita at Pero night dapat, para makita nyo talaga yung lighting na ginawa po natin. pag sa gabi, Thank you. Sir, meron pa sir. Tanong ko lang, may nagtatanong pala. Ilang buwan daw ito ginawa? I think we started Plaza Mexico parang mid-November. So November, December, January, February, mga 4 months pa. 4 months. Kita niyo, Kaya. napakabilis sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, Asek. Thank you. umaga siguro. Oh, siya, sige. Coffee. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo ha. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Yung mga hindi